Hello to everyone! Kumusta po kayong muli mga kaibigan, mga kasama? Today's video mga kaibigan, pag-uusapan naman natin itong aking nakuhang bagong gold sa metal detecting using Gupine 22. Kung ito ba ay gold plated, pike, or tunay na gold. So ito yung previous video natin. Ito yung ginamit ko nung i-test natin yung 14 karat gold. At saka yung katawan niya ay tanso, gold plated po yan. So ayan, ang gagawin natin, experiment uli mga kaibigan. Kung aalamin natin kung ito ay gold using nitric acid at saka tong suka sa chlorine naman, paghaluin naman natin kung anong yung magiging reaction ng tunay na gold at saka nung gold plated. So sa tingin ko mga kaibigan, tunay na gold to. So ayan mga kaibigan, ngayon lang ako nakakita ng ganito ka ganda ng kulay ng gold. So ayan mga kaibigan, no? Sa unang tingin pa lang mga kaibigan, nakuha ko to. Sa unang tingin pa lang mga kaibigan, ito ay 24 karat gold. So nakajak pa tayo. Ayan, ito po ay ikaw. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, yung lock sa gitna, napunit na, natanggal na. At yung pinagpunitan niya, pinagtanggalan ay kulay gold pa rin. Kaya sa unang tingin pa lang, possible pure gold ito mga kaibigan. Kasi kung yan ay gold plated, magkukulay itim yan kasi natanggal yung kanyang balat. So ayan mga kaibigan, kitang kita. Ganyan mo malalaman yung 24 karat gold ay sobrang dilaw. At sabi nga nila, yung 24 karat gold ay mahuna, malambot. Ayan mga kaibigan, ibig sabihin malambot siya kaya natanggal yung kanyang lock. Ayan. So at ang ito naman isa mga kaibigan ay gold plated. Ayan po yung pagkakaiba. Ito po 14 karat gold plated. Yung kulay niya po 14 karat. Nakalagay dyan sa hallmark 14 karat yan mga kaibigan. At ito walang hallmark. Wala siyang tatak kung yan ay kung anong karat. So yung iba mayroong mga tatak pero ito ngayon mga kaibigan wala. Kaya i-testing natin using nitric acid, saka yung experiment natin, pinaghalong chlorine saka suka mga kaibigan. Kung ano yung magiging reaction nila sa chemical na gagamitin natin. So yung una pang video natin mga kaibigan, ginamit natin chlorine saka kalamansi. Yung fake mga kaibigan ay nagkulay green. So titingnan natin itong fake kung magkukulay green o kung magkukulay green din itong pure gold na 24 karat na to. Kung siya magkukulay green at mangingitim, malamang ito piki. Kaya dalawang test ang gagawin natin, nitric acid test, saka yung experiment natin na suka with chlorine. So ayan mga kaibigan, kiluhin muna natin o timbangin natin muna natin yung ating mga lahat kung ilang gramo mga kaibigan. So ayan yung aking timbangan. Ayan. So yung mode niya mga kaibigan nakalagay sa grams. Grams yung mode niya. So unahin natin itong gold plated. So yung gold plated mga kaibigan weighing 9.6 grams. Medyo mabigat ito mga kaibigan. Kung naging tunay siya, ang laking pera nito. Yung 14 karat mga kaibigan, ang halaga niyan ay nasa 2,300 per gram. Kung tunay yan ay ang laking pera. So itong bago kong kuha kahapon, itong 24 karat, 2.8 grams. Ang 24 karat mga kaibigan, ang presyo ayon doon sa aking suki na binibintahan ng mga gold. Yan po ay nagkakalaga ng 3,200 per gram. Kaya nasa ang halaga nito, yan 2.8 grams na around 8,000 pesos. Maliit lang siya pero dahil po 24 karat ay mahal po siya kasi gawa sa karat niya. So ngayon patutunayan natin kung gold dyan, kung piki. So wala tayong pang test ng separate ng 1824 at saka yung 14 10 karat. So mayroon tayo yung galing sa Lazada. So ayan mga kaibigan, yung ating gold na 24 karat at saka yung ating gold plated.
So ito na mga kaibigan yung nitric acid natin. Yan yung gagamitin natin. Gagamit din tayo ng tissue. Yan. Tsaka ito yung gagamitin natin yung suka mamaya. At meron din tayong batong buhay. Ayan mga kaibigan, igneous rock yan. Batong buhay ang gagamitin natin. So unahin natin itong batong buhay. Ikuskus natin ito. Sira naman na ito, scrap gold na. So okay lang madamage yan, magaskasan. Kasi itetes na natin kung tunay na gold. Kasi wala po siyang hallmark mga kaibigan. So kung gusto mo magandang klaseng topic mga kaibigan, pakisuporta na lang. And don't forget to subscribe, alianroville.tv. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga kaibigan. So yan mga kaibigan, kuskusin ko na. Tapos lalagyan ko na yung nitric acid. So yan mga kaibigan, ikuskus ko na. Sana mga kaibigan ito ay gold. Para makajackpot tayo. Dito ko siya ikukuskus. Pag ito mga kaibigan, yung dust niya, yung residue, yung dust na ikuskus sa bato ay natunaw. Yan, ibig sabihin po niya, yan po ay fake. Or hindi gold. So ayan mga kaibigan, makikita nyo, ayan, mayroon na siyang kulay ng gold. Ayan, lalagyan ko na nitric acid para malaman natin kung tunay yan. Pag nabura mga kaibigan, fake. Pag hindi nabura ay gold siya. Ayan mga kaibigan yung kanyang residue. Yan, kitang-kita. So lalagyan ko siya ng nitric acid para matest natin kung tunay na gold. So ayan mga kaibigan, hindi man lang nabura. Ayan o, kitang-kita o. Hindi man lang mga kaibigan nabura yung gold na kinuskus ko sa bato. Ayan kaibigan o, kitang-kita o, hindi siya nabura. Ang ibig sabihin, yung hikaw na ito mga kaibigan, ang ibig sabihin, ang hikaw na ito mga kaibigan ay tunay na gold. Ayan, 24 karat gold. Kasi itong ating nitric acid, nagagamit siya sa lahat ng klase ng karat ng gold. Kaso nga lang, yung 8 karat ay mabubura siya pag ginamit mo itong galing sa Lazada na nitric acid. Kaya ito, sa kulay pa lang mga kaibigan, malalaman mo na 24 karat gold. Ang 24 karat gold mga kaibigan, yan po ay pure gold. 99% gold mga kaibigan. Kaya ito po ay mahuna, malambot pag ginawang jewelry. Wala pong halong ibang metal pag 24 karat gold. So ayan mga kaibigan, natapos na natin, napatunayan natin. So ilang minutes na nakaraan, hindi rin siya natutunaw. Ito po ay tunay na gold. Ayan. Ang next natin gagawin mga kaibigan, yung pangalawang test para ma-prove natin na ito ay tunay na gold. Experiment na rin. Pareho natin silang lalagyan ng chlorine saka ng suka para malaman natin kung anong reaction ng 24 karat gold at saka nung gold plated sa suka na may halong chlorine. Ayan kaibigan, no? Yan po ang paraan ng paano malaman kung gold o hindi yung ating mga alahas. So ayan mga kaibigan, lalagyan natin ng chlorine pareho para i-test natin. Ito po mga kaibigan ay experiment. Di pa natin ito na-try kung anong mangyayari sa gold na tunay at saka sa gold plated using chlorine saka yung sukang puti or suka mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, nalagyan ko na ng chlorine. So ayan mga kaibigan, nalagyan ko na siya ng chlorine. Ayan na, may chlorine na siya, yung 24 karat gold. Idikit lang natin konti mga kaibigan. At dito naman, meron na rin yung
gold-plated mga kaibigan. So, ito po yung ating suka na puti. Yan, silver swan, sukang puti. Yan po ang gagamitin natin. So, lagyan natin mga kaibigan kung ano maging resulta nito. So, ayan mga kaibigan, nalagyan ko na ng sukang puti. Ito po experiment kung anong mangyayari sa ating gold-plated saka 24 karat after a few minutes mga kaibigan. So, takpan natin kung ano yung magiging reaction niya after ng ilang minuto. Siguro 1 to 2 minutes. Ibabad natin sa suka saka sa chlorine kung magre-react ba yung 24 karat gold, tunay na gold, at saka yung gold-plated na may tansong dilaw, kung anong reaction niya using suka saka yung chlorine. So, ayan mga kaibigan. Yan, binasa ko ng maigi para malaman natin kung talagang mag-react. Pero kanina mga kaibigan, nakita natin na tunay yung gold. So, ayan na mga kaibigan, after 3 minutes na hinintay natin, bubuksan na natin kung ano yung resulta na ginamitan natin ng chlorine saka suka, yung gold-plated, saka yung tunay na gold na 24 karat. Unahin natin itong 24 karat na gold kung anong reaction niya doon sa chlorine saka suka. So, ayan mga kaibigan, kitang-kita nyo na yung 24 karat gold at tunay na gold ay hindi nag-react sa solusyon ng suka. Nanatili siyang dilaw. Oh, hindi siya nagkulay green. Ibig sabihin ito mga kaibigan, kapag kasi ang mancha ay green, yan po ay tanso. Kapag po ang mancha ng gold na hinaluan ng suka sa chlorine ay dilaw, yan po ay gold. Hindi po siya green. Kaya ito po ay tunay na gold. 24 karat na gold. Ayan mga kaibigan. Oh. So ito namang isa mga kaibigan, itong gold-plated, kung ano mangyari dito. So, ayan mga kaibigan, yung gold-plated. After 3 minutes, ito po nangyari. Ayan mga kaibigan, may kulay green. Ayan, may kulay green siya mga kaibigan. Kaya ito po ay fake yung kanyang gitna. Yellow na tanso yung kanyang gitna. Ayan po. Yung nakabalot sa kanya, yung plated niya na metal ay 14 karat. At mayroon siyang kulay green. Ayan. So, mas ayon sa ating experiment, sa ating nakita sa experiment na ito, mga kaibigan, ang reaction ng gold ay nagiging dilaw yung mancha. Yung reaction naman dito sa dilaw na tanso ay nagkukulay green yung mancha, nagiging kulay green. Ngayon, yung kalamansi naman, saka yung chlorine, mas kitang-kita yung kanyang coloration pag kung yung kalamansi ang ginamit nyo compare dito sa suka. Ayan mga kaibigan, no? So ayan, yun ang resulta mga kaibigan sa ating experiment, at nakita natin na yung gold natin kanina ay hindi nabura sa nitric acid, kaya ito po ay tunay na gold. Ayan mga kaibigan, no? Hindi siya nagkulay green. Kaya ito pong gold na ito ay 24 karat. Ayan, maswerte tayo ngayon, nakajakpa tayo. At ito naman yung gold-plated, nagkaroon ng kulay green na kulay. Ayan. So ngayon mga kaibigan, nalaman nyo at nagkaroon kayo ng kunting idea kung paano i-test at ano yung naging resulta pag ginamitan ng chlorine saka suka, yung gold na tunay at saka yung gold-plated. So ayan mga kaibigan, maraming salamat sa suporta. Hanggang dito lang. God bless you all. Bye-bye!